Okay, balik ta mga brothers and sisters, mga kababayan. Ganina wa tama dayon ni putol ta tungod kay kusuga man sa ulan unya abli ang bintana nabasa ang ato ang mga hinayhay. Okay. Karon continue ta no sa topic nga atong pagahisgutan. So ang topic nga atong pagahisgutan is all about why Mary called Mother of God. Kini siya kapila na ni nako gi-explain dinhi sa Sukmed apan balikon gihapon nato tungod kay daghan pa nga mga Katoliko nga gustong makadungog, gustong masayod kay wa pagid sila makatugkad unsay rason, unsay mga reasoning sa simbahang Katoliko nganong gitawag man si Maria o Mother of God. Okay? Di ba ang Dios wa man ay inahan kay mao man ay creator? So ingon ana ang perception dayon, no? So kung dili ta magtuon sa doktrina sa atong simbahan, may tungod sa Mariology, so dili na to ma-appreciate o dili ta makaingon nga Mary is truly Mother of God unless and until nga masabtan nato ang atong doktrina, then saka pa ta makaingon nga Mary Mother of God. Okay? So continue lang ni mga brothers, mga sisters. Okay? Unya basi gusto ninyo i-share ang ato ang video para at least daghan tang Katoliko nga masayod, no? Wala tay pakialam sa mga Protestante kay supak na nasladaan bisag kung saon natong explanation sa mga dili Katoliko ang ilang papel ning kalibutan musupak ra gyud. Didto sa langit ang unang nisupak sa Dios ang yawa. So naa gyud na kanunay ang magsusupak. So pasagdan lang na nato, no? Ato lang tubagon pod kung naatay katubag. Mayong hapon di ay kay Titus Neri. Ilubro matud pa niya, ilusad diha. Kapatid, asa man lapit ang imong location para mag-rate nato inyong lugar. So continuation lang ni mga higala. Kay ganina kusog kayong ulan, basa. Dayon yun, dayon kabasa yun ang mga hinayay. Mamanato dayon una-unai nga taon na di ay ang ulan. Okay. So atong explain mga kaigsuonan. Unang-una, dirita sa negative side. Kung mingon ganitag negative side, by the way mga kaigsuonan, wala ko ka greetings, no? Sa ating mga kababayan diyan sa Luzon, no? Mga kaibigan natin diyan sa Luzon, no? Mga apologists, mga Catholic faith defenders, no? At diyan din sa labas ng Pilipinas, saan man aabot itong ating live, sana po ay ma-appreciate ninyo at i-share ninyo sa mga kababayan nating Katoliko. Dahil po sa pamamagitan dyan, kayo po ay nakatulong sa tinatawag na social media evangelization. No? Ang tawag natin dito is evangelization. Mayroon din tayong portion na apologetics. No? At sana po ay tulungan ninyo na kahit man lang sa pag-share nitong video natin sa mga kababayan natin na hindi pa alam o kahit alam para ma-review nila ang doktrina ng Katoliko. At ako po ay taos-pusong tutulong po sa pamamagitan ng aking kunting kaalaman sa doktrina ng Katoliko kung bakit natin tinatawag si Maria Mother of God. Di ba sounds contradictory, sabi ng mga Protestante, sapagkat God is independent
exists prior to the creation. Na ang Diyos ay independente siya. Siya lang mag-isa. Nag-exist sa wala pa ang sanlibutan. Bakit ang Katoliko, ngano ang Katoliko, doon na may doktrina nga si Maria, inahan sa Diyos. How come? That's the very big question. Okay? Kaya yan ang ating pakay ngayon mga kababayan. Yan ang ating pinaka-task ngayong araw na ito. Ang araw po ngayon is May 21, 2026. Kumusta po lahat ng mga kababayan nating Katoliko? At pati na rin po sa mga kababayan at kapatid natin sa kay Kristo kahit hindi Katoliko. Salamat po ng marami sa Panginoon una at sa ating mga leader ng ating simbahan. At sana po ay maibigan ninyo ang ating topikong ito. Ang gagamitin ho natin na lingwahe ay pwedeng Bisaya, majority Bisaya, 95%, Tagalog. Kasi yan po ang ating national language. Okay? So, umpisahan na po natin mga kababayan. At salamat sa inyong pag-share. No? Why Mary called Mother of God? Bakit tinatawag siya? It is not kining tinatawag na accidental, but this is a true pinahayag lang ng simbahan. No? That is not accidents. This is essential. No? Essential in the sense na ito po ay galing po sa tatlong sources ng paniniwalang Katoliko. Una, ang Biblia. Pangalawa ay ang Holy Tradition. Pangatlo ay ang tinatawag na turo ng simbahan o magisterium sa technical na term. So, mayroon ho tayong tinatawag Mary Mother of God. Ang Protestante wala. Dahil ang Protestante, ang kanilang thinking, walang ina ang Diyos. Ang Diyos ay nag-iisa at Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. At hindi pwedeng may ina ang Diyos sapagkat ang Diyos ay independent sa kanyang creation. So kung sabihin daw na si Maria ay ina ng Diyos, that is very contradictory sa nature of God, na ang God ay independently exists. Wala pa si Maria. Yes, tama po yan. Yan po ay correct, tinanggap ng Katoliko. However, ang sinasabi po ng simbahan na si Kristo ay tunay na Diyos, isa sa Trinity. Kung si Kristo ay hindi siya nagkatawang tao, therefore, hindi siya tawaging ina ng Diyos. Because ang Christology at ang Mariology ay konektado ho yan. Wala hong terminong Mother of God o Theotokos kung ang second person of the Blessed Trinity hindi nagkatawang tao. Walang matawag na Mother of God kung si Kristo na pangalawang persona ay hindi nagiging tao. Yan po ang unang intindihin. So, the title Mother of God, according to the teaching of our Catholic Church, from the word Theotokos, from the Greek word Theotokos, meaning bearer of God. Dinadala niya ang Diyos. Sa paanong dinala ni Maria ang Diyos? Sa kanyang sinapupunan. That is term Theotokos. Bakit nasabi natin yan? Dahil si Kristo po, atin pong isaisip na si Kristo po ay isang Diyos na persona, okay? Divine person, hindi ho siya human person.
Hindi kagaya sa atin na tayo ay human person. Iba ho si Kristo, unique si Kristo. Bagamat si Kristo ay nagkatawang tao, ang katawang tao ni Kristo ay wala hong human nature. Yan ang dapat maintindihan sa bawat Katoliko. Kay Kristo po, iisang persona at ang persona ni Kristo, Diyos na nagiging tao. Ibig sabihin, the body and soul is the human nature of Christ. There is no human person of Christ. Ang kay Kristo po, dalawang nature, God at human, but only one divine person si Kristo. Okay? Klaro ba? Kaya tinawag siyang Theotokos, si Maria, sapagkat ang nasa sinapupunan ni Maria na kumuha ng pagkatao ay divine person or Diyos na persona, pangalawang persona sa Trinity. Kaya sabi ng simbahan, Theotokos, meaning bearer of God, given to Mary by the Catholic Church. Ibinigay yan. So sa anong rason, mga kababayan? Yun na po, in-explain na natin. No? Mary did not give birth. Okay? Ito po ang paliwanag para at least maintindihan ng lahat. No? Mary did not give birth a human person. Sa Bisaya pa, si Maria, wala manganak og tawhanong persona. Ang gianak ni Maria, Dios nga persona nga mikuha og tawhanong kinaiya. Mao na si Kristo dunay lawas, dunay kalat. Okay? But nanatili siyang divine person. Yan po ang dapat maintindihan. Christ, one divine person, but two hypostasis. Ano po yan? Kasi pag sinabi nga po hypostasis, that is a very technical term, and even the laiko, the laity, no, the common Catholic person cannot understand the technical term of the church. That's why mayroon tayong magisteryo. So the term hypostatic union, the union of two nature in one person of Christ. And that person is divine person, not human person. Kaya nga sinabihan si Nestorius during the 2nd century o 4th century, na mali yang sa iyo, Nestorius. You know, Nestorius and Nestorianism, followers of Arius, okay, uphold the doctrines that the Catholic Church rejected. Why? Because si Nestorius, mga kababayan, nagtuturo po siya, bagamat siya po ay isang presbyter ng Katoliko doon sa Istanbul. Nagtuturo siya na si Kristo ay dalawang persona, human and divine. Anong turo ni Arius? Si Kristo daw, human and divine. Maayong hapon sa kong buutan o higala nga si Dudong Malasa Diholdi. Okay, maayong hapon, paki-share bradong sa ato ang video para daghan tang makakaton. Kay mura sad ta dinhi og nag-lecture, no? Kaya lang open sa SOCMED ta nag-lecture nga naay makadungog nga mga dili Katoliko magtan-aw. Mana lang siya na yamid man na sila kay di man sila modawat ani. Well, anyway, dili na to sila tagaan o pagtagad because this is exclusive for Catholic. Kung dili mo kaangay, mga higala na kung dili Katoliko, scroll lang mo. Wala may problema. This is intended for the Catholic Church, no? Sa mga membro sa Katoliko. Okay? So, the word Theotokos, this is a title of Mary given by the Council of Ephesus. Nganong doon na may council, let us go back to the historical background why
there is a council. Mga kaigsuonan, during that time, there was a council. It is because there was a time that this Nestorius, the heretic Nestorius, thought that Christ has two person. That this second person, mga kaigsuonan, dunay duha ka persona. That this second person has two person. And that person, human and divine. Kaya sabi ni Nestorius, mga kaibigan, hindi pwedeng tawagin si Kristo ay si Maria na ina ng Diyos. Siguro tawagin natin Christotokos, sabi niya. Sabi ng simbahan, no, mali. Sabi ni Nestorius, ito, Antrotokos. Dalawa kasi ang term na ginamit niya. Sabi ng simbahan, mali pa rin. Kaya kunin natin bakit na mali. Bakit na mali si Nestorius? Sabi ng simbahan, mga kababayan, no? Dahil si Kristo po only divine person, not human person. Neither has two nature, two person. Only one person, and that second person of the Trinity is divine or God. Okay? Good PM, sir, from Renato Alquizar, akong amigo, no? Dudong Dihuldi, maayong hapon, bro. Okay, bro, na i-share ko na. Tagay po sila si Jabsi, Brad Jabsi, para at least naapod sila ilaha. Ayaw lang po ng imong silingan. Salamat, Bradong. Okay? So, take note, mga kaigsuonan. Mao na nga, daghan man og nisunod sa doktrina ni Nestorius o sa ka-presbyter. Presbyter gani pari na, mga igala, no? The term gikan sa Greek nga presbyteros in Greek. Presbyter gikan sa word pres, meaning pari. Okay? So ingon si Arius og ang iyang mga sumusunod nga si Kristo dunay duha ka persona ug ang gianak ni Maria is human person. That's why Mary dili pwede tawagon Theotokos o Mother of God, but pwede siyang tawagon nga Mother of Man o Mother of Christ. Ingon ng simbahan, mali, rejected na. That's why tungod kay nagulihang man ang community of Christian during that time, nagpatawag o council sa mga obispo sa tibuok kalibutan, and that was year 431 AD. The Council of Ephesus resolved the issue. Mao na kung doon na gani councils kaniadto, mga kaigsuonan, first and foremost tungod na sa mga issue nga dapat iresolba. Ana na ang simbahan, no? Kaniadto prior to Vatican I. Okay? At least na may background. So, giresolba siya. Ningon ang kining gitawag simbahan, Mary is truly Mother of God. Truly. Okay? Niingon jud truly. Meaning, dili jud figurative. Truly. Basahon ako kining Fundamentals of Catholic Dogma. No? Kining libro. No? Salamat din sa mga sponsors nato sa mga libro para atong iriiko pod itudlo nato. By that way, sa inyong pag-sponsor o mga libro, ibalik po na ako, ako pong itudlo sa mga Katoliko po nato. Ingon lang simbahan diri sa Fundamentals of Catholic Dogma, ningon ang simbahan, no? The reality of Mary's motherhood of God. Mary is truly Mother of God, de fide. Mingon gani og de fide sa mga Katoliko, sa natong Katoliko, mga kaigsuonan. Meaning, that is official doctrines of the Catholic Church. Hindi, dili na siya kanang pankuan lang, kundi official yun na. Matod pa sa mga Buholano nga kadugo nako, no? Maliso pa ang buko sa kawayan, Bradong, nung ka ang Mother of God. Because that is already DPD. So, any person
any baptized person who oppose that doctrine publicly that damage the Catholic faith, it will subject to anathema set or excommunication. That's why si Nestorius na excommunicate siya. Na mao na ang background, no? So kita manggong Katoliko dili malagod ta porositas, because we are a community built by the person of Jesus Christ. Ang atong simbahan, this is not a religion of the book. Catholic is not a religion of the book. The Catholic Church is the religion of divine person who organized the 12 apostles, the first foundation of the church. And now we are Catholic. Okay? Mao na mga kaigsunan, no? Kanang mga dili Katoliko, di a religion of the book, no? Nimbasa-basa lang na og Biblia, di nagtukod og simbahan. Unlike sa Katoliko, wala ta magbasa-basa og Biblia nagtukod og Katolikong simbahan. No, si Kristo mismo, historical Christ established his community, began in the nucleus of 12 people. Okay? Mao na. So, balik ta mga kaigsunan, no? Kaya basig mawa ta topic, na. So, ang gitawag og Mother of God, technically from the Greek word Theotokos, meaning bearer. Then the explanation is this, no? Ingon ang simbahan, given to Mary that word Theotokos, the title Theotokos in the Catholic Church, rooted both in the Christian doctrine, Kristyanong doktrina, and history, no? And here is the title comes from the teaching about who Jesus is. Insa ba si Kristo? Catholic believe that Jesus is truly God, okay, and truly man. Si Kristo Dios og tao, no? Kung walay incarnation, wala si Kristo mahimong tao, then he is remain. Kining gitawag God, dili siya two natures, kundi God lang siya. Og ang iyang pagka-God, part of the Trinity, because divine person siya. Pero kay ni anhi man siya sa kalibutan, then dunay gitawag na pod nga terminology nga dapat bantayan, kining gitawag incarnation. Ang word nga incarnation, from the Latin word incarnatus, is the term used by the theologians in John 1:14, mga kaigsunan. Kanang giingon din ha nga in arche en ho logos kay ho logos, in proston theon kay theos en ho logos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, John 1:1-2, and the Word was God. Unya sa verse 14, and the Word become flesh, incarnatus. Sa English, incarnation. So nahimong tao ang logos, no? Nga kana siya mao si Kristo, the person of Christ, the second divine person who took human flesh, human nature. Okay? So ang gianak ni Maria is divine person, second divine person who took human nature sa iyahang pagkainahan. So ang tawhanong kinaiya ni Kristo, ang iyang lawas, ang iyang kalag, dugo, gikan sa iyang inahan. Narabay mga nagtudlo nga ang lawas daw ni Kristo, dugo ni Kristo, dili daw gikan sa iyang inahan. Mao na heretical mga tiksonan. Nga naman, sumala sa gitawag o Hebrews chapter 2 verse 14, maingon nga ang mga anak naka-inherit, nakakuha og dugo og unod sa ilang ginikanan, ingon usab si Kristo. In other words, sa pagkatao ni Kristo, gikan kang Maria sa iyang inahan. Okay?
Mao na ang kabahin. That's why sa atong simbahan, si Kristo, one person, one divine person, but two hypostasis. Two nature, no? Duha ka kinaiya nga nagkahiusa. Mao ni gitawag og hypostatic union. Nagkahiusa ang duha ka kinaiya niya pagka Dios ug pagkatao sa usa lamang ka Dios nga persona nga mao si Kristo. Mao na ang buot ipasabot ana hypostatic union. Unya kinsa may niak, nihimo ba, naglihok ang persona. Ang persona ni Kristo maoy nilihok, maoy ni-assume, maoy ni-adto sa tiyan ni Maria ug nikuha og lawas og kalag. Human nature ang tawag. O bantayan na ito pagayo, mga kaigsunan, nga si Kristo, Diyos na siya. That's why, ingon ang simbahan, Mary Theotokos. Ingon ang paliwanag, Mary gave birth to the person of Jesus Christ, who is fully God. Dili half God, fully God. Since she is the mother of the person who is God. Oh. Nganong gitawag si Maria og inahan sa Dios? Unang punto, tungod kay si Kristo tinuod nga Dios, no? Fully God, 100% God. Unya ang iyahang persona ni Kristo, Dios, dili tawhanon nga persona. Okay? Mao na ang buot ipasabot diha. So, nganong gitawag si Maria og inahan sa Dios? Tungod kay gisamkon o gisabak ni Maria ang ikaduhang persona kinsa Dios nga mikuha og pagkatao diha kang Maria. Mao nang ang giingon sa tong simbahan, Christ is the same nature of God the Father, homoousios pater, no? Sa English, consubstantial to God the Father in terms of nature. Sa Greek, gitawag siya homoousios pater. No? Sa iyang pagkatao, Christ is consubstantial to His mother, Mary. Si Kristo sa iyang pagkatao, sama kang Maria nga tao usab. Okay? Mao na ang tudlo sa simbahan, no? So, tungod ni ana mga kaigsuonan, ang doktrina ni Arius o Arianism nga miingon nga si Kristo dunay duha ka persona, unya ang gianak ni Maria, ang tawhanong persona gi-reject sa simbahan. Tungod kay kana nga pagpanudlo heretical na. Si Kristo duna lamang siya'y usa ka persona nga Dios, dili tawhanong persona. Og tungod ni ana, si Maria gitawag siya og inahan sa Dios. Dili tungod kay si Maria maoy hinungdan nga nitungha ang Dios ning kalibutan, dili. Wa nagpasabot pod nga si Maria nauna pa sa Dios. Kay mingong gali kag inahan una man gyud na sa anak. Dili na mo'y pasabot sa simbahan. Kay kung dili nimo sabton ang pahayag sa simbahan, so magbagulbol jud ka unya mahimo kang protestante. Mayong hapon di ay kay Brad Rinaldo is Ramos Jr. No? Paki-share Brad sa ato ang video para daghan ang makakaton, no? So, balikon nako. Sa diha nga ang simbahan naka-inkwentro og mga heretic na pagpanudlo, nagpatawag siya council. Unya giklaro kini siya nga pagpanudlo, no? Mo nang ni-come up ang simbahan
og deklarasyon nga Mary ni atong 431 AD sa Council of Ephesus, wa pay mga protestante ani, kaya ang protestante 1,500 naman lang nito nga, no? Sulod sa pila ka tuig, centennial mga kaigsunan, way ni supak ani. Pero pag abot na sa reformasyon at tuwa na sinupakay sa doktrina. So, ningon ang simbahan, nipahayag ang simbahan sa iyahang doktrina, no? Iyahang gitubag ang Nestorianism nga heresy o heretic, ningon kita heretic mga sayop. Ningon ang simbahan, to denial of the humanity of Christ. Kung i-deny ang pagkatinuod nga tao ni Kristo, gidinay sab nato nga si Maria tinuod nga inahan. Busa dawaton yun nato nga Katoliko nga si Kristo 100% human, or else dili tinuod nga inahan si Maria. Pero wa diha mo undang. Kaya ang mga Katoliko manggod, mga kaigsuonan, ang uban na dili tanan. Pagmingon gani ang Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo nga si Kristo tao muuntol, dili madawat, mingon dayon mali kay Dios si Kristo. Katawa ang Iglesia na mga kaigsuonan, nagpasabot nga wa ka kay balos doktrina sa Katoliko, may tungod kang Kristo. Wala pa ang 1914, wala pa ang mga Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo naa natay doktrina nga si Kristo tinuod nga tao. Kay naa tay doktrina nga incarnation, ang pagkahimong tao sa pulong 1:1:2:14. Busa kung makadungog ka nga si Kristo tao, sakto ka na, apan dili period. Ang sakto si Kristo, Dios og tao nga matuod. Kay nahimo siyang tao, sa wa pa siya mahimong tao, Dios na siyang daan nga nahimong tao. Mao nang gitawag incarnation. Okay? Padayono na to og basa ang dokumento sa simbahan. And the denial of the divinity of Christ logically also lead to the denial of Mary's motherhood of God. So, atong binisayon. Kung mo-deny kita sa pagka-Diyos ni Kristo, kana siya nagtumong nga ato sang gidinay ang pagka-inahan ni Maria sa Diyos. So, kung mingon ka nga si Kristo, tao lang, dili siya Dios. So, kulang na siya. Kay si Kristo nahimo mang tao. Unya sa San Juan 1:1:2, Dios man na siya. Unya sa 14, nahimong tao, nga mao na ang anak, mao na si Kristo. Nganong nahimo na siyang tao, tungod kay gianak ni Maria. So kung mo deny ka sa pagkatinuod nga tao ni Kristo, imong gidinay ang pagkainahan ni Maria nga tinuod. Okay? Tungod kay ang tudlo sa simbahan, si Kristo 100% human, 100% God. Ikaduha, kung i-deny sad nimo nga si Kristo Dios, so gidinay nimo nga tawgon si Maria nga inahan sa Dios. Mao na ang ingon simbahan, balikon ako. The denial of the divinity of Christ, okay, lead to the denial of Mary's motherhood of God. Busa, bisang kinsa nga mo deny sa pagka Dios ni Kristo, then gideny pud nato logically ang pag-ingon nga Mary Mother of God. Mao na mga kaigsunan. Og unsa may further explanation sa simbahan, nganong mingon man siya Mary Mother of God, unsa may iyang pinakarason. Atong basahon ang mga rason sa simbahan. Dunay duha ka rason. Una, ang pagkatinuod nga inahan. Tungod kay si Kristo
tinuod nga tao. Ikaduha, ang pagka-inahan ni Maria sa persona ni Kristo, dili sa iyang nature. Okay? Persona. Okay, basahan na to ha. The dogma of Mary's motherhood of God contains two truths. Ang panudlo nga si Maria inahan sa Dios nagalangkob sa duha ka kamatuoran. Number 1, Mary, mother of God, Mary is truly mother, that she contributed everything to the formation of the human nature of Christ, that every other mother contribute to the formation of the fruit of her body. So, binisayo na to, no, mga kaigsunan, no? Si Maria tinuod nga inahan. That is because, no, nakakontribute siya sa pagporma sa pagkatao ni Kristo. Ngano daw si Maria tinuod nga inahan tungod kay nakakontribute si Maria sa pagkatao ni Kristo sama sa ubang mga inahan. Klaro, no? Ikaduha, nganong gitawag siya og inahan sa Dios. Ikaduha nga rason sa simbahan. Diara paminaw. Ingon ng simbahan ang rason nga si Maria gitawag og inahan sa Dios, paminaw sa ikaduha. Mary truly mother of God. Sa rason padayunon nato. That is, she conceived and bore, iyahang gisabak o gidala, and bore the second person of divinity. Kung ano daw gitawag si Maria, mga kaigsuonan, nga mother of God, tungod kay iyahang gi-conceive o gidala sa iyang tiyan ang ikaduhang persona nga pagka-Dios. Not indeed according to the divine nature, dili diha sa nature nga God, apan diha sa ni-assume nga human nature. So gitawag si Maria og mother of God tungod sa persona ni Kristo nga gisabak ni Maria. Ang Dios nga persona nga miadto sa tiyan ni Maria nikuha og lawas og kalag o human nature, in short, mao nang nadugangan ang pagkaduha ka kinaiya ni Kristo. Dios nga kinaiya o tawhanon nga kinaiya. Naa ba na sa Biblia, mga kaigsunan? Kay kining atong gidiscuss, wa pa may Biblia ni, mao ni ang gitawag og magisterium, teaching sa simbahang Katoliko. Theology o magisterium. Now, how about the Bible? Sa Biblia, tanaw na to, mga kaigsunan. Sa Biblia, ato ning mabasa ang mga termino, mga gibutang dinhi, no? So una, diya sa Biblia, ang address ni San Lucas sa 1:43, no? Giingon dinhi the biblical language, no? When Mary visited to her cousin Elizabeth, okay? Mayong hapon, bro, gikan kang Charlie Bertudaso, mayong hapon nimo diha, brad. Ipaki-share, brad, sa ato ang video sa mga Katoliko para daghan tang masayot, no? So, biblical na ta, mga kaigsunan, no? Kaya nga atong approach sa pag-explain nganong si Maria gitawag og Mother of God, gikan sa magisterium, diha sa ato ang tradisyon, o sa Biblia, mga kaigsunan, no? Mao na ang nature sa Katoliko, basta magtudlo ka, mutits gani ka, ayaw kalinti ng tulo. Kay tripod ang ato ang basis sa pagtudlo sa kamatuoran, no? Kay sa gikaingon ko na,
the Catholic Church is not a religion of the book. The Catholic religion is a religion of the historical person Jesus Christ nga nag-organize siya og una niyang foundation sa simbahan nga mao ang 12 apostles. O karon midako na, no? So balik ta mga kaigsunan. Sa biblical basis nganong ningon ang Katoliko nagtudlo ta nga Mary Mother of God. Of course baliko nato atong patik note sa uban. Ang pag-ingon nga si Maria Mother of God wala ni nagpasabot nga una pa siya sa Dios. Kaduha, ang pag-ingon nga si Maria Mother of God wala nagpasabot nga siya ay nag-produce sa Dios. Ikatulo, ang pag-ingon nga si Maria Mother of God dili kay gipanganak niya ang Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, dili. Mao na nga sabton siya in the language of the church, no? So Mother of God Theotokos in the sense nga kining maong ikaduhang persona nga si Kristo, Dios ni siyang daan. Nakig-uban siya sa amahan daan. Juan 17:5. Ningon si Kristo, Amahan, pasidunggi ako sa kadungganan nga akong nahuptan uban kanimo sa wa pa buhata ang kalibutan. So nag-exist si Kristo, wa pa siya mahimong tao. And that is divine person. So nahimo siyang tao, John 1:14. So nisulod siya sa taguangkan ni Maria, persona nga Dios na siyang daan nga mikuha og iyang pagkatao. O kay persona man ang gianak ni Maria nga Dios, mao nang si Maria gitawag siya og Mother of God. Kay kung si Kristo dili pa Dios, so dili tawgon si Maria og Mother of God. Mother of man lang. Pero kay Dios man siya nga nahimong tao, so si Maria gitawag siya og Mother of God o Theotokos. Dili tungod kay siya nagproduce sa Dios, dili tungod kay siya nauna pa sa Dios, kundi tungod sa persona nga Dios nga si Kristo nga nahimong tao. Diha sa iyang sabakan. Klaro ba ko mga kaigsoon? Comment daw mo, klaro o dili, o asa dapit ang dili klaro, no? So biblical ta. Sa Biblia mga kaigsuonan, ang approach sa Biblia duha, implicit o explicit. Kung sa may pasabot ani, Prodeo et Ecclesia Viva Cristo, matod pa ni Respondo Abreca Alberca King Raisil. Okay, taas ang pangalan. Okay? So, biblical na ta, human na ta sa dokumento sa simbahan, no? Kay diri ang kining crucial, how to kining gitawag connect sa theology, teaching sa magisterium. So, akong gamiton ang Ebanghelyo ni San Lucas, the book of Luke. Klaro kayo bro. Salamat kayo brother Respondo, paki-share mga kaigsuonan. Okay? Matod pa ni Kristo, this is proved to you in the teaching magisterium, the council, motong council gisgutan na to, Council of Ephesus, no? Mao na ang magisterium. Then pagkahuman atong gi-explain og klaro karon diri ta sa Biblia. So sa Biblia paggamit to prove that Mary Mother of God, ang Biblia mga kaigsuonan, whether we like it or not, kung kaistorya gani ninyo ang Protestante, no? Do not go the level of the Protestant nga literalist. Literalist sila. Letra po letra. Pag wala sa letra, dili totoo. That is not the teaching of Christ, and never si Kristo niingon nga letra po letra. Kinsa may nagpausoan ng letra po letra nga konsepto, sola scriptura, si Martin Luther. Busa aron dili mo malinglahan, ma-deceive, go back, research the history of Martin Luther and what doctrine of Martin Luther nga famous. Ang famous niya is letra po letra, sola fides, sola scriptura, no? Mao lang gikuha tradisyon sa Protestante nga nakuha ka Martin Luther. Ug si Martin Luther usa ka pari nga German, membro sa gitawag Augustinian priest nga misupak
sa simbahang Katoliko ug naghimo og iyang doktrina. Mao nang nagpasidaan si Kristo sa Marcos 7 mga kaigsuonan, 7 ngadto 9 nga inyong gitamod ang doktrina nga giimbento sa tao. Ug mao ni ka Martin Luther, wala mahibalo ang mga uban aning protestante. Niingon lang sila, dili mi mutuog, dili mabasa sa Biblia, dili na prinsipyo ni Kristo. Dili na prinsipyo sa mga manunulat nga mga evangelist nga mga four gospels. Gani si San Juan miingon 21:25 nga dagang gibuhat si Kristo nga wala masulat. In other words, dili ka mo confine sa nasulat lamang because that is against the truth. Mga kaigsuonan, no? Now, to begin with the explanation why Mary called Mother of God in the biblical citations, mga kaigsuonan, we use the two methodology of the Bible. Number 1, to interpret the Bible implicitly. And number 2, explicitly. Mingong gaitag implicit, kana bang masabot, dili litra po litra. Kung mingong ganita og explicit, litra po litra. So, duha ang approach. The Catholic Church accepts the two methodology of reading the Bible. Una, explicit. Number 2, implicit. Ang problema sa mga protestante, dili sila modawat og implicit. Pero kung maminaw ka misplicar sila, daghan silang mga implicit nga gidawat. Sample, mga kaigsuonan, ay lang mo kalae. Kanang giingon nila nga si Manalo, anghel, wala man na litra por litra. Asa man na mabutang. Even implicit, wala. Okay? Sa gitawag is DA, nagtudlo sila nga si founder nila Ellen G. White, usa ka propeta, wala man na litra por litra sa Biblia, pero gidawat nila na. Tungod kay naa kunoy manunudlo nga propeta nga babae sa Biblia. So nakita ninyo ang gitawag og biases. Kung kita mo gamit og implicit, mali. Pero kung sila, tama. Okay? But never mind about that, mga kaigsuonan. Okay, biblical ta. So implicitly si gitawag og St. Luke, ningon siya in a biblical language, ningon si Elizabeth, when Mary visited to her cousin Elizabeth, Elizabeth called, nitawag si Elizabeth nga, why the mother of my Lord? Okay, take note on in this, ngit-ngit naman ta kaayo, pasigao na to ning ato ang hayag, mga kaigsuonan, no? Ningon si Elizabeth in Luke chapter 1 verse 43, why my mother of my Lord? Okay? Wala diha mingon si Elizabeth, why the mother of my God? Okay? Tungod kay ang pagkasulti diha implicit. But in the biblical language, the word Lord addressed to Christ is God. Because Christ, according to the Revelation 17:14, Christ is King of all kings, Lord of all lords. And that is biblical language of God, pertaining to God, mga kaigsuonan. So, ang gigamit ni Elizabeth, nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo, wala mingon nganong niduaw man kanako ang inahan sa akong Dios. Okay? It is because, mga kaigsuonan, we go back again to the concept of Jewish community nga bawal sa ilaha litukon ang pangalan sa Dios. Okay? That is forbidden sa ilahang tradisyon. Ang mulitok lamang sa ilahang ngalan personal sa ilang Yahweh, sa ilang Dios, only the high priest. And that is for 1 year only didto sa sulod sa templo. Bulaan propita, bro, si okay. Sige, ha? Okay. So, instead nga mo litok ang mga Hudiyo o kining gitawag
o personal name of God, o instead mingon sila Yahweh, gibawalan sila niya na. That's why dunay gitawag og substitution. Okay? Substitution. Ano sa man ang gi-substitute nila? Gitawag nila ni og Lord nga gikan sa termino nga ilahang nakalimot ko, ilang gitawag og Lord ang maong God, instead of tawagon nila og God o Yahweh, ilahang gi-substitute ang word nga Lord kay bawal na sa ilaha. I forgot the term nga ilahang gikuan mga kaigsuonan, no? So kinsa man tong lalom-lalom o pagtuon, please help me. Kay na dili na ko malitog. Ay, unsa ganito sa Hebrew. That is my kining gitawag subject mga kaigsuonan, no? Nya dili man gitawag puto copy memory. Unang nakalimot na ko. Instead of Yahweh ilang tawag, ilang gi-substitutan o kining sa tawag nila sa ilaha nga ang kahulugan is Lord, no? Dunay termino nga ako ang gustong litukon pero nakalimot ko, no? Nga ang paglitok niya na sa English equivalent is Lord. That's why mabasa nimo Lord ang imong mabasa, sa Bisaya Ginoo, no? Tungod kay bawal na sa Hebrew. Noon, Jehovah, brother Titus, it was invented in the 14th century by Peter Galatinos. Ang word nga Jehovah, there's no such Jehovah during the time prior to the 15th century. O gidawat na sa mga Jehovah, that is erroneous transliteration of tetragrammaton o Hebrew. Ug mabasa na sa basahon sa Jehovah nga divine name that endures forever. Bosa dili na Jehovah. Ay, naasa kong hunahuna mga kaigsuonan. Basta, no? Instead nga moingon sila Dios, no? Ang ilahang litukon kay bawal man sa Hebrew, Adonai di ay, di ara. The word Adonai. Okay. The word Adonai, kanang Adonai, ang equivalent ana Lord, kay bawal sa Hebrew. That's why gikinahanglan nato mobalik ta sa background, historical background of the Jewish people so that we can be able to explain why nga giingon din ha sa Luke chapter 1 verse 43 nga miingon si Elizabeth nganong mibisita man kanako ang inahan sa akong Ginoo, nga kung ato nang i-translate sa gitawag Hebrew nga translation, gitawag na siya Adonai, no? Meaning Lord, no? Napay isa pod ana nga termino, the word Adonai, no? Napay isa, no? Sige lang. Hapit na. Kanang Adonai is another variation of the tawag nila. No, mo na ang nahitabo sa Hebrew. That's why kung wala pa unta bawali ang mga Israelita nga mo litok sa personal nga ngalan, ang litok unta niini ni Elizabeth sa diyang pagduaw ni Maria ngadto siyang igagaw sa Luke chapter 1 verse 43, ingon unta niini kung wa pa sila bawali. Ingon ani ni siya, nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Dios. Mao unta ni ang dapat nga paglitok. Brother Elias Bacalso Patalinghog, maayong hapon Sir John, watching from Barangay Dumoy. Okay, salamat sa imong pag-watch. Paki-share ko sa ato ang video para daghan ang makakaton natong Katoliko. Never mind na lang ng mga Protestante kay supak din na sila bisig saon to explain. Only the Holy Spirit can convict them nga mutuo sila. Pero kining ato ang video for the sake ni sa ato mga layman nga mga Katoliko nga gustong Elohim dili pod, no? Sige lang kay akong i-text lang nako. I-text lang nako sa ako ang wall mga kaigsuonan, no? Basta inana ang explanation because that is we are theologizing
the Bible, mga kaigsunan, theologizing, no? Dan matod pa ni Kuan share. Salamat kayo kay Brad Elias, no? So isa ni siya ka gitawag proof text nga muingon nga si Maria inahan sa Ginoo. Ang word nga Ginoo, that is only a substitution, no? Ang original ni ana is Yahweh, no? Ug tungod na sa gitawag og lugaw raman gud ng kinaon nila bro sa mga fruits. Grabe po nimong kansyaw. Okay? That's one verse, mga kaigsunan. Okay? Unya, second verse na to is Colossians chapter 2, verse 9. Kung sa may giingon pamahayag ni San Pablo sa taga Colosas. Ingon San Pablo, naa kang Kristo Hesus ang kahugpungan, the fullness of Godhead sa iyahang lawas. Okay? So, nganong naingon man ana, tungod kay sa dihang nahimong tao ang ikaduhang persona nga mikuha o lawas o kalag o human nature in short sa taguangkan ni Maria, wala man mawala, wala man mahilis, wala masagol, no? Ang iyahang pagka-Dios na amang gihapon. Ang persona nga maoy nilihok miksulod sa tiyan ni Maria, maoy nikuha og tawhanong kinaiya. Mao na nga mingon si San Pablo, mga kaigsuonan, mingon San Pablo, naa sa lawas ni Kristo ang kahugpungan sa pagka-Dios. In other words, God man, mga kaigsuonan. That's why, bisan sa Biblia, ma-prove nimo kung kamaulang ka, musabot sa doktrina sa Katoliko, ug mo explain, nga si Maria, rightfully, o tama nga tawagon siya, inahan sa Dios. Technically speaking, dili kay inahan sa Dios, nga siya mo'y nagbuot nga nay Dios ning kalibutan. No, dili na mao. Gitawag si Maria og inahan sa Dios tungod sa ikaduhang persona nga Dios nga si Kristo, nga misulod sa iyang taguangkan ang ikaduhang persona og mikuha og tawhanong kinaiya kanang pagkatao ug pagka-Dios niya. Busa ang second person nga dili makita, ang second person nga matud pa ni San Juan, Espiritu, o simbahon nato siya sa Espiritu o kamatuoran, 4:24, karon makita na, tungod kay nikuha man siya og lawas og kalag kang Maria, apan nagpabilin ang iyang pagka-Dios. Busa, si Maria, gitawag siya og inahan sa Dios. Sama ragon na, mga kaigsuonan. Ingon ani, no? Kini analohiya, pero dili siya perpekto, pero makatabang. No. Pananglitan, si Juan, anak ni Maria. Nya kini si Juan, ni pasar na himong abogado o attorney. Sa iyang pagkahimong attorney, si Maria, pwede nang tawagon nga inahan sa abogado, inahan sa attorney. Tama o dili? Comment daw. Para masabtan lang nato. This is the analogy, not perfect, but makatabang. Nganong mitawag ta og kang Maria nga inahan sa Dios. Pananglitan, by analogy. Si Juan, anak ni Maria. Unya, kini si Juan, nakapasar sa pagka-abogado. Therefore, siya abogado o attorney na siya. So, si Maria, pwedeng tawagong inahan sa abogado nga mao si Juan. Tama o dili? Mga kaigsuonan. Ang pangutana, ikaduhang pangutana. Sa diyang gitawag si Maria inahan sa attorney o abogado, si Maria ba'y nag-produce abogado? Dili. Pero gitawag siya inahan sa abogado. Tama o dili? Diha sa Mother of God, si Kristo Dios,
nahimong tao sa tuguan ka ni Maria. Si Maria ba ang ngayon tawagog inahan sa Dios nga si Kristo? O dili? What do you think? Pero si Maria, dili mo'y nag-produce sa pagka-Diyos ni Kristo. Tama o dili? Okay. That's simple logic. Matod pa ni Sir Titus Neri, correct. That is why we need to use logic, mga kaigsunan, because logic is the science of correct thinking and reasoning. No? Balik ko nako, si Maria na ay anak si Juan. This is analogy. This is not perfect but makatabang, no? Sa pagsabot. So, si Juan nitok og bar, nahimong abogado. Now, si Maria pwedeng tawagon inahan sa abogado, inahan sa attorney. Nga si Juan, tama o dili? Matod pa ni Juan, tama. Yes. Pwede siyang tawagon. Okay? Sawa pa siya mahimong abogado, si Maria dili pwedeng tawagon og inahan sa abogado. Kaya wa pa man maabogado si Juan. Pero sa didihang si Juan, nahimo ng abogado, nahimo ng attorney, now Mary, pwedeng tawagon siya inahan sa abogado. And same analogy applies to Mary. Sa dihang si Kristo, ikaduhang persona, wa pa mahimong tao, si Maria, dili pwede tawagog inahan sa Dios. Apan ang ikaduhang persona, nahimong tao diha sa tiyan ni Maria, nya kining personaha Dios man ni siya nga nahimong tao, si Maria karon pwede nang tawagon inahan sa Dios nga si Kristo. Am I right or not? Comment daw. That's sort of analogy, mga kaigsuonan. Inana ang kining gitawag og reasoning from the scriptures. Okay? Busa, kanang pag-ingon nato nga si Maria inahan sa Dios not because of the kining gitawag og nature, not because of his divine nature, not because of his human nature. No. Si Maria gitawag siya inahan sa Dios not because of the two natures. No. Mary gitawag og inahan sa Dios because of the person. Okay, remember, person, not the nature. Mao na ang doktrina nga gibutang dinhi sa tundugma. Mary called Mother of God because he conceived and bore the second person, not the nature. But the nature, apan ang nature nga pagka-Diyos o pagkatao, naa sa person. Okay? Klaro? That's why Mary is rightly called Mother of God. So, ayaw pag-ingon na yung Mother of God without any explanation. Okay? Mo nang model gani ka nga Mother of God, be sure nga kamao ka sa anggulo sa explanation sa simbahan. Or else, magkadipo-dipo ka og pangutana sa protestante. Kay pangutanon man day ka, Brad, premise, do you agree nga ang Dios nag-exist nandaan, wa pa ang kalibutan? Sumala sa Salmo 92 nga ang Dios ng daan, wa pa'y kalibutan. He is God from the very beginning. Pag ingon ni mong oo na kanang paluap nga pangutana, ipiton dayon ka. Paluap nga pangutana. Kanang giingon nimo si Maria inahan sa Dios. Nganong nahimo man ang inahan sa Dios nga una naman di ay ang Dios nga giuyunan nimo ulay na si Maria. Didto na. Ang tubag simple kayo, wala ni nagpasabot nga Mother of God nga nauna lagi siya sa Dios. Ana ang tubag. That's already explained, mga kaigsunan. Mao na nga bantay yun nining maong tema kay very difficult to explain but it is very easy to attack. Mao na mga kaigsunan. Nga naman na, matod pa sa mga sanglitanan, sa mga wisdom, mga kaigsunan. Kung mangita kuno ka og kining bato naara sa kilid sa sapa, puniton lang nimo. Kay bato daghan man na sa kilid sa sapa. Apan kung mangita gani ka og bulawan,
kailangan mo saka pa kag bukid, mutungas ka sa bukid, pastang kapuya. Unya pag abot nimo sa bukid, imo pang kutkuton ang bukid. Mahirapan ka, maglisod ka, usa nimo makit-an ang tinuod nga batong bulawan. Kini nga mga panultihon, mga kaigsunan, i-apply nato sa doktrina nga si Maria inahan sa Dios. Dali ra kayo atakihon sa protestante. Apan ikaw katoliko ug di ka magtuon, may tungod niining Mary Mother of God nga doktrina, maglisod jud ka. Mao na nga kutkuton jud nimo sama sa pagpangita sa bulawan. Kutkuton nimo, imong istadihan unsay rason sa simbahan. Kini ba na as Biblia? Wala. Third text, mga kaigsunan, Galatia 4:4. Unsa may giingon sa Galatia 4:4? Moabot ang panahon nga ang anak sa Dios, meaning si Kristo, ipadala niya dinhi sa kalibutan ilawom sa babae, meaning si Maria, ug under sa balaod. Buti pasabot, under in our human nature. Nga ang Dios labaw pa sa nature, He is above nature, but He is within the nature of man. Mao na gitawag, mga kaigsuonan, nga God is omnipresent, omnipotent. Walay imposible sa Dios. Ang pag-ingon nato nga si Maria inahan sa Dios, not because Mary produced God. Balikon ako ni, kanunay na ko ning balikon, no? Ang pag-ingon nato nga si Maria inahan sa Dios, dili tungod kay si Maria mooy naghimo og Dios sa yantian, wal dili. Dili si Maria una pa sa Dios, dili. Dili si Maria inahan sa entire Trinity, dili. Unsa man di ay. Si Maria gitawag sa simbahan nga Katoliko, natong simbahan, nga Mother of God tungod sa Dios nga persona nga ikaduha nga si Kristo nga nahimong tao. Nga sa pagkahimo niyang tao, wala mawala ang iyang pagka-Dios bisan siya nahimong tao. Busa kay Dios man siya nga persona nga nahimong tao, mao nang si Maria gitawag siya inahan sa Dios. Undangi usa sa pag-ila sa pagka-Dios ni Kristo, aron si Maria dili matawag nimo nga inahan sa Dios. Mintras nituo ka nga Dios si Kristo, dili jud ka kalikay sa pag-ingon nga si Maria inahan sa Dios nga si Kristo. Okay? Klaro ba, mga kaigsuonan? I hope kanamoy na sabtan bisan gamay sa ato ang pag-iguban. Naputol man guni ganina, no? Una nga tanawan na diha, continue. Ug salamat kayo, mga kaigsuonan, sa inyong pag-view, sa inyong pag-share. Ayaw kalimtin ninyo og share sa uban aron makakat-on po sila. So, diri na lang sa kukutob, mga kaigsuonan, ug daghang salamat. Bago ta magbulag-bulag, magampo sa ta og short prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to you. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat, mga kaigsuonan, sa inyong pag-share. O sunod na po nga higayon, mag-topic na po ta o doktrina, magpaambit na po ta o panudlo sa atong simbahan. Dagang salamat.